Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po at kayo matuto mag-English. Bali po, tuturuan ko po kayo magtanong kung saan ay yung tinatanong nyo po ay may halong pag-aalinlangan. Nag-aalinlangan po kayo kung magagawa nyo yung naturang aksyon. At para maitanong nyo yun ng maigi, ito pong lesson natin ang ating gagamitin. Okay? Magbigay na po agad ako ng halimbawa. Paano makaya kong maisagawa yan? Pag in English po natin yan, yung paano makaya ay how can. Yung kung ay yung maisagawa, do. Tapos yung yan o iyan ay that. Okay, tapos sa dulo, maglalagay kayo ng question mark kasi nagtatanong nga po tayo kapag isinusulat nyo. Okay? So, how can I do that? Okay? Pero kung gusto nyong gamitin ay iyon, it po ang gagamitin nyo, hindi that. Paano makaya kong maisagawa iyon? Pag in English po ay, how can I do it? Ganun po ang mangyayari. So, yung isa, that, yung isa, it. Kayo na lang pong bahala kung alin man ang gusto nyong gamitin. Pero sa dulo, dapat may question mark. Tanda na tayo ay nagtatanong. Okay? Sumunod, paano makaya mong malinis iyan? How can you clean that? Kunyari po, sobrang laki. Ang pinalilinis pala sa iyo ay kasing laki ng kunyari po isang gym. Yun ang ipalilinis sa inyo tapos sobrang laki naman pala. Kaya nag-aalinlangan yung nagtanong sa iyo kung makakaya mo ba. May pag-aalinlangan. Kaya sinasabi ko sa inyo, itong tanong na nabubuo po natin ay para mai-express o maipaabot mo doon sa iyong kausap na nag-aalinlangan ka sa naturang aksyon kung makakaya mo. Gamit ang tanong. Okay? Sumunod, paano makaya nating mapalitan iyon? Pag in English po yan, how can we replace it? Okay? Sumunod, paano makaya nilang mabago iyan? How can they change that? Okay? Sumunod, paano makaya niyang maluto iyon? Kunyari po, yung niyang ay babae. So, siyang gagamitin ko. Pag lalaki, he. How can she cook it? Okay? Sumunod, itong si Tom. Paano makaya ni Tom na mahawakan iyan? Kunyari, sawa. Tapos si Tom ay takot sa sawa. Paano mahawakan ni Tom yan? Takot nga po si Tom. 'Di ba? So may pag-aalinlangan may halong pag-aalinlangan yung tanong mo o ibig ko sabihin yung ideya ng tanong mo ay may halong pag-aalinlangan, 'di ba? How can Tom hold that? Okay? So ngayon, subukan niyo naman pong gumawa ng tanong. Gamit naman po itong maabot bilang reach, makain bilang eat, matapos bilang finish, mapamahalaan bilang manage, maibenta bilang sell, mabili bilang buy, mabago bilang change, mabuhat bilang carry, maideliver bilang deliver, maitayo bilang build, makumpuni bilang fix, pangasiwaan bilang handle, may paliwanag bilang explain, at malaman bilang no. Sa totoo lang po, ito pong mga lesson natin na ibinibigay ko ay hindi po basta-basta na nakikita nyo po sa social media. Kasi ito po ay medyo, kumbaga, hindi po talaga masyadong naituturo pero napaka-importante. So ngayon, alam nyo na, pag kayo ay may pag-aalinlangan tapos gusto nyong maitanong yung inyong pag-aalinlangan na kung magagawa o makakayang
makakayang gawin yung naturang aksyon, ito na po yun. Itong lesson po natin ito. Gamit ang how, can. Yung can po, yan po ang nag-trigger o nagbibigay dulot ng tanong na may ideya ng pag-aalinlangan. Kung makakaya. Okay? Kasi yung makaya, yan yung can. Yung paano, yan yung how. Okay? Yung kung, I, mong, you, nating, naming, we. Kaya na pong bahala, pili na lang kayo. Yung nilang, they, yung niyang, he o she, tapos yung particular na pangalan na ni Tom o Tom lang bilang Tom. Okay? Yung na dito, pang kay Tom lang yan na sa particular na pangalan lang. Okay? Yung mga may ng, diretso agad tayo dito sa mga verbs. At tatandaan nyo ha, yung mga tamang pagkasunod-sunod. Yung question word po muna na how, sumunod ay modal verb na can, sumunod po ay yung subject na I, you, we, they, he, she, o kaya si Tom. Tapos isusunod nyo yung verb nyo na ang spelling po ay naka-base form. Paulit-ulit na po tayo. Pag sinabing base form ay, yun yung original na spelling para sa naturang verb. Pag hinanap nyo ang spelling ng do, dapat ang kuhanin nyo po sa dictionary ay yung original na spelling ng do at yung po ay yung do. Okay, malalaman nyo naman po yan kasi siya yung pinakamalaking salita para sa salitang do. Kasi yung das, yung may D-O-E-S, yung D-O-N-E, maliliit na yon. Yung do, siya yung pinakamalaki. Okay? So, yung do, clean, replace, yan po ay puro naka-base form o naka-original na spelling. Tapos, isusunod nyo yung salitang iyan bilang that o kaya yung iyon bilang it. Tapos, question mark sa dulo. So, tandaan nyo po yung mga tamang pagkasunod ng mga salita. Okay? Para hindi po kayo magkamali sa pagta-translate ng inyong Tagalog na tanong patungong English na tanong. So maraming salamat nga pala po sa mga nagsasubscribe sa ating channel para may manage po itong ating channel kasi napansin ko talagang napakahina po ng earnings po natin dito. Kasi konti nga lang po tayo dito. Kaya napakalaking bagay po dun sa mga nagsasubscribe para matulungan po yung ating channel. Okay? At doon po sa mga nag-share, maraming salamat para makita rin naman po ng iba at saka sa mga nagla-like. So, sana pag-aralan nyo ng maigi ha kasi kita nyo naman, talagang kailangan nyo matutunan yan. Gamit na gamit po yung ganyang klaseng tanong. 'Di ba? Lalong-lalo na pag may pag-aalinlangan kang magawa yung naturang aksyon. Siyempre, tatanong mo yun. So, gamitin nyo na po agad itong ating lesson na ito. Okay? Kung gusto nyo baguhin po yung verb po natin dito, maaari. Maglagay po kayo kung anong gusto nyong ilagay. Pero, siguraduhin nyo na naka-base form o naka-original na spelling yung verb. At saka yung verb na yon ay talagang verb. Pag tinignan nyo sa dictionary, verb siya. Halimbawa, yung measure. Paano makaya kong sukatin iyon? Yung measure. Di ba yung sukat, pag hinanap nyo, measure. Di ba? Pag tinignan nyo yung measure, dapat verb po yun at naka-original na spelling. So, ganun lang yun, ha? So, sana may pag-aralan ng mahusay at maraming salamat po sa pagtangkilik sa ating mga videos at page. Maraming salamat po.